Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Asek Rafi Alejandro at ako po ay magbibigay update sa inyong lahat tungkol sa nangyayari or effects nitong magnitude 7.4 and 6.8 earthquakes na nangyari sa Davao Oriental. So ngayong araw po, kaninang umaga, nag-meet na po ang NDRRMC through its Interagency Coordination Cell. Nandun po ang ating chairman, si Secretary Gilbert Teodoro Jr. na namumuno nitong AICC natin. At doon nga, napag-alaman natin na apat na areas ang sinisentro ng ating mga response. Hit-based sa assessment natin, which is ongoing by the way, dahil itong Manay po, Davao Oriental, ay nagkaroon ng highest number of affected population. And doon din po, nagkaroon ng totally damaged yung kanyang provincial hospital, yung Davao Oriental Provincial Hospital ng Manay. So sirang-sira po ito. And then sa Mati po in Davao Oriental, medyo na-overwhelm po ang mga hospitals doon at yung marami tayong pasyente na ina-accommodate outside hospital facilities, And then tinitingnan din natin yung Pantukan, Davao de Oro dahil marami pong landslide incidents na nai-report doon. So base po sa meeting kanina, may mga key issues po na dapat tugunan, Unang-una, yung health system and medical response natin. So napag-alaman natin, non-operational po yung Davao Oriental Provincial Hospital in Manay and overwhelmed po ang hospitals in Mati and nearby areas. So kailangan po mag-establish tayo ng alternative health facilities po or mga temporary medical tents or medical facilities. So ito po ay ina-address ng DOH. And then we need to expedite yung assessment and repair of damaged hospitals. So kailangan po ito gawin. And then we also need to expedite assessment and do immediate repairs ng key hospitals in Manay and Mati. So pagdating naman sa shelter, relief and displacement concerns, kailangan po i-fast track natin ang pagbibigay ng mga provision and replenishment ng mga relief supplies tulad ng food and non-food items, mga tents, mga shelter repair kits. And then, of course, we have already mobilized the national stockpiles or logistic support. Dito sa Metro Manila, handang-handa po tayo magbigay ayuda or tulong doon sa region na nangangailangan nito. So ang ating DSWD ay naka-standby po para magbigay tulong or replenish ng mga food and non-food items. And then sa power and telecommunications naman, we need to accelerate full restoration and preposition or activate response crews, crews na mga mag-ayos ng ating mga lines or communication line and power lines. And then sa infrastructure naman and access, we have already mobilized DPWH to ensure na clearing and temporary restoration of critical access routes are made immediately. And then of course, conduct of review ng mga structural integrity ng other critical infrastructures to include bridges. Now in terms of numero naman, so total affected barangays na po ay umabot na po na sa 276 barangays and it covers around 122,735 affected families or close to 478,000 individuals. So marami pong apektado talaga sa Region 11. So umaabot po ng 267,000 persons. So sa Caraga naman, meron ding 210,272 individuals ang affected doon sa Caraga. So meron po tayong 18 evacuation centers na bukas ngayon. This is as of 2 p.m. So meron po tayong 2,526 families na nakatira ngayon or nasa loob ng mga evacuation centers. So marami po dito. 10 sa Davao Oriental, merong 6 sa Davao de Oro, at meron din sa Surigao del Sur.
So ang total natin na tao or individuals inside ISIS ay umaabot na po halos 11,000 individuals. So meron po tayong assistance provided na po ng DSWD. So ang DSWD natin nakapag-release na po ng 1,728 family food packs. Ito po, again, ay augmentation and dagdag doon sa mga na-preposition na dati, no? And then naka-release na rin po ng additional 606 ready-to-eat food and other items, no, umaabot na po halos 1,000. So total cost of assistance DSWD pa lang ay umaabot na po sa halos 3.9 million pesos po. In terms of stockpile naman, we have been assured that there are enough stockpiles of family food packs, no? Meron tayong halos 2 million family food packs na naka-ready, and standby fund DSWD pa lang 660 million pesos. So sa OCD naman, tuloy-tuloy ang koordinasyon na ginagawa at ang aming administrador si Yusek Cabreros at kasama ng ibang cabinet secretaries po ay nandoon sa Davao Oriental ngayon at ina-assess po ang area, no, ang mga affected areas. So far ang report na kukuha natin ay talagang sa Mati and Manay, no, Davao Oriental ang pinaka nagrabehan. So in terms of casualties, again 8 po ang reported sa atin, 3 from Davao Oriental, 4 Davao de Oro at may isa sa Davao City. Again, subject for validation and verification po yan. So again, ang ating panawagan po ay meron pa po mga aftershocks. Kaya we remind the public to remain alert, to stay alert, no? And follow instructions sa ating mga galing sa ating mga disaster managers, no? And of course, to stay calm. Yung priority po natin talaga ngayon ay inyong kaligtasan. So we urge you to cooperate and follow instructions dahil meron pa po mga aftershocks, no? Rest assured that all government agencies are on the ground, making sure that the assessment will be done immediately, swiftly, and assistance will be provided or are being provided as we speak. So again, we have been instructed by our President, si President Bongbong Marcos, na to immediately carry out response operations, relief operations sa mga area, lalo na dyan sa Davao Oriental and other neighboring provinces. So with that po, maraming salamat po, and we will give you further updates as soon as we obtain additional information from the field.